Hi guys, mag-update lang po tayo sa BitFX PH trading as of December 29. So ngayon 2 AM na TP hit po yung ating Euro USD trades. Pag sinabing TP hit, nag-take profit or na-hit yung ating target price which is 1.10578. So lahat ng Euro USD trades, iisa po yung niyan, TP. Okay? So, yun yung strategy kasi natin. Yun yung exit strategy na automatic nako-compute yan ng ating EA. Kaya kung mapapansin nyo, may mga trades na negative, nag-close siya ng negative, pero yung ibang trades ay positive. So, kahit na-close po ito ng negative, overall po, meron tayong profit. So, ito, kahit na marami po tayong negative trades sa USD CAD, normal lang po ito. Nakaset po yung TP dyan na magko-close yan ng sabay-sabay. So, kung mapapansin nyo, lahat ng parehas na currency pair, pare-parehas yung TP. Ngayon, pag tinignan nyo dito sa chart, okay, makikita nyo po dito na yung red line, yan yung TP. Diyan magko-close yung ating trade. So, kung kunwari magkaroon ng pullback, kaya ito tinawag na pullback trading strategy, pag nagkaroon ng pullback o huminga yung market o yung nag-retrace yung market, so kahit na downtrend po ito, tapos nagkaroon ng, ng pullback, ano ba yan? Sorry. Yan na. Nagkaroon ng pullback at nagka-reverse. Reversal. At na-hit yung ating TP price, magko-close lahat ng trade. So, lahat ng green line dito sa taas, yung mga buy orders na yan, negative yung mga trade na yan, magko-close. Pero, dahil nga, mas malaki yung mga lot size na nandito sa ibaba, pag nag-close yung trade na to, overall profit yan. So, tawag nito? Yan. Naintindihan nyo ba guys? So, basta, yung mga unang trade, kung makikita nyo dito, so yan, buy 7, buy 8, iba-ibang buy yan. So, yung mga unang buys, maliit lang yung lot size. So, ito, 0.95, naging 0.41, yan. Nag-a-adjust yan unti-unti. So, usually, sa mga traders, ang term dito is martingale. Okay? Pero hindi ito yung typical na martingale strategy, guys. Kasi, yung strategy namin, although yun nga, pataas na pataas yung lot size na yan, meron tayong tinatawag na hard stop loss, tsaka may TSL. Meron tayong risk management dito. Yung hindi natin hahayaan maubos yung ating fund kapag may drawdown. So, itong strategy natin dito, kahit na ayan, ang layo ng tinakbo ng market, ng presyo sa market, 10%, 8 to 10% lang yung naging drawdown nito. I think 8% nga lang eh, hindi ata umabot ng 10. So, yun yung last check ko. Hindi kami kinakabahan kapag ganyan, kasi meron tayong nakaset na trading plan. So, nagsistick lang tayo doon. At dahil pasok pa yung 8% drawdown sa ating risk appetite, so nag-hold lang tayo ng trade. Pero sa mga newbies, for sure, yung iba sa inyo, nag-stop mag-copy na kasi nga kinakabahan, puro negative tong mga trade. Tapos hindi nila nakikita yung mga TP na yan kapag nakakopy sila. Hindi kasi yan visible sa mga copyers. Itong mga trade levels na to, hindi yan visible kapag sa MT5 lang kayo. Yung mga naka-EA or yung mga nagpa-install ng EA strategy sa atin, yung mga members ng BitFX, so sila yung nakakita ng ganyan. Mapapansin nyo, unti-unting nag-iiba yung TP sa tuwing nagkakaroon ng new trade. So, ayun guys, ito si USD CAD tsaka USD CHF na lang yung ating open orders. So, pag chinek natin si USD CHF,
Ayan. Ito ang ating TP. Malapit na siyang ma-hit. Kapag po umakyat yung presyo, dyan sa line na yan, dito sa line, ayan, TP hit. So, hopefully, umakyat muna yan dito sa presyong gusto natin bago bumaba ulit. Kung hindi man po ma-hit yung take profit na to at bumaba pa, so meron tayong nakaset na trading plan dyan. Kasi sa trading, hindi naman po talaga laging downtrend yan. May time na humihinga din yung presyo at yun, taas baba lang yan. So, ayun guys. Pero dahil wala pong guarantee sa Forex, hindi natin alam kung ano mangyayari, kung magkaka-pullback ba talaga, kung tataas yan. Kaya meron tayong risk management plan guys. Yun nga yung sinasabi natin na dapat handa tayo mag-cut loss kapag kinakailangan. So, kami, magka-cut loss kami at around 30% or pinakamataas na siguro yung 50% drawdown. Pero as much as possible nga, yun nga, cut loss kami at least 20 nga 30, mga ganyan. So, depende yan sa balita, sa news, tawag ito? Yan, kung anong nakikita natin sa chart. Basta yun, rest assured na hindi po masusunog yung account natin dahil nga magka-cut loss tayo kapag may drawdown. Kasi hindi natin hahayaang mawala yung pinaghirapan nating record sa Light Finance. So, meron tayong 200 plus copiers ngayon na syempre, umaasa sa trading strategy natin, hindi natin hahayaang masunog po iyan. So, ayun guys, ito yung ating profit for today. Ito yung for the week. Tapos, ito yung open trades. Okay, yun lang guys. Update ko kayo ulit bukas. Bye!